Halos 50 ang nasawi sa leptospirosis kasunod ng pananalasa ng nagdaang bagyong Egay at Falcon. Inaasahan pang darami ang kaso dahil may mga lugar na baha pa rin. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ilang years na po kayo tricycle driver? 10 araw na nakakonfine dito sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City ang 52 anyos na si Danilo dahil sa leptospirosis. Napalusong kasi siya sa umapaw na imbornal sa kanilang lugar sa kasagsagan ng malakas na ulan nitong mga nakalipas na linggo. Pagkatapos kong lagnatin, yun na, suka, nag-ELBM na ako, siyang ihi ko nag-iiba na. Yung dating normal, halos kalahati wala na. Kulang na nga lang, babalutin ko yung mga anak ko. Parang hindi nila maranasan yung naranasan ko. Isa lang siya sa 25 pasyenteng naka-admit ngayon sa NKTI dahil sa leptospirosis. Isa itong uri na impeksyon mula sa bakterya na galing sa mga ihi ng hayop gaya ng daga. Most likely dun talaga sa waterborne talaga kasi yung leptospirosis. So, dun talaga sa tubig baha and as you mentioned sa mga imbornal natin. If meron po tayong mga sugat sa paa natin or kahit po sa hands na ma-expose po sa tubig na infected with leptospirosis, pwede po dun pumapasok yung leptospirosis. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng kalamnan, pagsuka, rashes, pati na paninilaw ng balat at mata. Tapos yung ihi nyo kulay tsaa. Tapos hindi na kayo naihi. Delikado po yan, pumunta na kayo sa ospital. Baka kailangan nyo ng dialysis. Yun ang kinamamatay nila. Ang Quezon City may 140 na kaso ng leptospirosis simula Enero hanggang August 14. Dumoble yan kumpara noong isang taon. 12 na ang namatay. Ang 5 dyan, nitong Agosto lang naitala. Kaya nababahala na ang LGU. The last weeks, biglang nag-shoot up in cases na naging 4, a day, hanggang sumobra ng 20 yung nare-report natin daily. So ibig sabihin, very concerning yung mga datos na yun. So kailangan talaga natin mag-warn sa ating mga publiko na there is a danger ng leptospirosis. Sapat naman daw ang supply nila ng gamot at naipamahagi na ito sa mga barangay. Sa buong Pilipinas, mula January 1 hanggang July 29, 2,335 ang naitalang kaso ng leptospirosis. 53% na mas mataas yan sa 1,531 cases noong isang taon. Higit 200 naman ang namatay. Halos 50 naman ang nasawi sa leptospirosis sa mga lugar na naapektuhan ng nagdaang bagyong Egay at Falcon. Hindi naman isinasantabi ng Health Department na tataas pa ang mga kaso sa mga sunod na linggo, lalo sa mga lugar na baha pa rin. Payo nila sa publiko, iwasan ang paglusong sa baha kung may sugat. Kung di may iwasan, magsuot ng bota at agad hugasan ang bahagi na katawang nailusong. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.